Narito na naman tayo sa panibagong kwento, ang kwento ng kababalagan. Dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalagan. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Maraming salamat po sa iyong suporta. Noong dekada 50, ang Maynila ay paraiso at hamon sa isang mukha. Sa araw, makikita mo ang mga kalesa sa eskolta, ang mga binibining nakabestida at mga ginong naka-Amerikana. Pero pagsapit ng gabi, iba ang humahari sa kalsada. Ang mga sindikato, sugarol, magnanakaw, at mga kilabot na tirador. Isa sa mga pinakakinatakutan noon ay si Manuel Bong Tirador Santiago, tinaguriang hari ng kalye sa Tondo at Stack Cruz. Sa taas niyang 5 talampakan at 6 na pulgada, matikas ang tindig pero mabilis kumilos. Kilala siya sa dalawang bagay, ang husay niya sa baril at ang bilis niyang maglaho na parang anino. Simula ng kilabot, lumaki si Bong sa likod ng Quinta Market. Bata pa lang siya, marunong na siyang magbantay ng isda para sa nanay niya, pero nang biglang mawala ang kanyang ama dahil sa engkwentro ng mga pulis at sindikato, napilitan siyang sumama sa mundo ng mga pusakal. Noong una, snatcher lang si Bong, relo, pitaka o kahit panyo ng mga ginoo sa avenida. Pero isang gabi, nakita siya ng big boss ng sindikato sa Stack Cruz at kinuha siya bilang tirador, taong kayang gumawa ng delikadong misyon, pagbawi ng kargamento, pagsundo ng taong nagtatago, o pagsiguro na walang makahadlang sa kanilang operasyon. Buhay sa ilalim ng ilaw ng posteng dilaw. Sa mga eskinita ng Tondo, maririnig ang lagitik ng kanyang mga sapatos, goma at tunog ng kalibre 38 na laging nakasukbit sa baywang. May mga nagsasabing isang putok lang ni Bong tiyak tatama sa pakay. Pero hindi lang basta kriminal si Bong. Marunong siyang gumalang sa matatanda, nagbibigay ng pera sa mga batang lansangan, at minsan kapag may nangangailangan, pinapahiram niya ng kaunting kita mula sa operasyon. Kaya kahit may matitinding gawain siya, minamahal pa rin siya ng mga taga-komunidad. Ang laban sa pier, pinatanyag na kwento ni Bong ay nang mangyari ang pier incident noong 1957. May malaking kargamento ng ginto ang dumating galing Hong Kong, at parehong gusto ito ng sindikato ni Bong at ang grupo ni Tomas Bungo Reyes, isa ring kilabot na tirador ng Maynila. Magdamag ang palitan ng putok sa Pier 15. Ang dilim ay napupunit ng mga ilaw ng poste at kislap ng bala. Si Bong kahit 3 beses tinamaan sa braso at balikat, nagawa pa ring patumbahin si Bungo gamit ang isang putok sa pagitan ng mga mata. Sabi ng mga saksi, bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang kalahati ng ginto sa mga estibador para may pantustos ang pamilya ng mga ito. Paglaw ng hari, pagsapit ng 1960, biglang nawala si Bong Tirador sa Maynila. May nagsasabing nadala siya sa malayong probinsya para magbagong buhay. May iba namang naniniwala na nasa ibang bansa siya at patuloy na gumagalaw sa ilalim ng ibang pangalan. Pero tuwing magtutumpukan ang matatanda sa kanto ng Tondo, may maririnig ka pa rin kuna minsan sa ilalim ng dilaw na ilaw ng posted, may nakitang matandang lalaki na may lumang 38 sa baywang at matalim na titig. At iyon daw si Bong Tirador, ang alamat ng Maynila noong 1950s. Halos 10 taon mula nang mawala si Manuel Bong Tirador Santiago sa Maynila. Marami ang nagsabing wala na siya, pero may ilan na naniniwalang nagpalamig lang siya at nagbabalak ng pagbabalik. Noong gabi ng Hulyo 1968, sa gitna ng maulang panahon, isang anino ang dumating sa pantala ng Maynila sakay ng lumang barko mula Visayas. Nakasuot ng mahabang Amerikana, may sombrero na tinatakpan ng mukha at isang maliit na bag na mabigat sa loob. Siya si Bong Tirador. Tahimik. Pero mapanganib, hindi na siya gaya ng dating palaging nakikita sa kalsada. Tahimik na siyang kumikilos. Ang sabi ng mga nakasaksi, mas mabigat na ang kanyang aura, mas malamig ang mga mata. Kung dati mabilis ang kilos niya, ngayon ay mas maingat, parang bawat galaw ay pinag-iisipan. Ang unang ginawa niya ay bisitahin ang lumang eskinita sa Tondo kung saan siya lumaki. Marami nang nagbago, may bagong gusali, may mga bagong mukha. Pero may isang bagay na hindi nagbago, ang presensya ng mga sindikatong nangingikil at nananakot sa mga residente. Bumabalik ang alamat na laman ni Bong na may bagong hari ng Tondo, si Arman Calvo. Vizcara, isang dating bataan ng sindikatong kinabibilangan noon ni Bong. Kilala si Calvo sa pagiging marahas at walang pakundangan, pati matanda at bata, hindi pinapatawad sa panghihingi ng pera.
Isang gabi, dumaan si Bong sa isang kanto kung saan pinipilit ng tauhan ni Kalbo ang isang matandang tindera magbigay ng lingguhang ambag. Tahimik na lumapit si Bong, tinanggal ang sombrero at may matalim na titig na bumungad sa mga siga. Hindi sila kumibo nang makita kung sino iyon. Sa isang iglap, kumalat sa buong tondo ang balitang. Open quote, si Bong Tirador, bumalik na. Close quote. Ang huling laban. Hindi nagtagal, nagharap si Bong at si Kalbo sa isang lumang bodega malapit sa Pier 15. Wala nang mahabang usapan, walang sigawan, isang sagupaan lang na tinapos sa ilang segundo. Sa isang putok, bumagsak si Kalbo at tumahimik ang buong lugar. Bago umalis, sinabi ni Bong sa mga tauhan ng kalaban, open quote, wala nang manghihingi ng pera sa mga tao rito. Kung may magtangkang bumalik, ako mismo ang babalik para harapin sila. Close quote. Muling paglaho. Pagkatapos ng insidenteng iyon, muling naglaho si Bong. Ang iba'y nagsasabing bumalik siya sa Visayas, ang iba naman naniniwalang patuloy siyang gumagalaw sa Maynila pero sa ibang anyo, walang nakakakilala, walang nakakahuli. At hanggang ngayon, kapag may tahimik na gabi sa tondo at makarinig ka ng tunog ng lumang sapatos na goma sa eskinita, may ilan pa ring naniniwala na baka si Bong Tirador yon. Tahimik lang na nagbabantay.